Isang tahimik at payapang komunidad ang baryo ng San Diego. Salat man sa buhay, ngunit kontento naman ang karamihan sa kanila. Sayaman na mayroon ang kanilang bayan. Ngunit ang payapang mamumuhay nila ay masisira ng dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga kabaryo sa hindi malamang dahilan. Isa ang pamilya ni Ana sa mga kapuspalad sa bayang iyon. Si Ana ay 20 anyos pa lamang. Sa edad na 10 taong gulang ay natuto na siyang magbanat ng buto. Tanging sa mga yamang kanilang nahahanap sa kagubatan sila umaasa ng ipangkakain nila sa araw-araw. Ngunit magkagayon man ay kontento na sila sa buhay na mayroon ng kanilang pamilya. Ang importante ay nakakakain sila sa 3 beses sa isang araw at nakakapag-aral ang kanyang mga kapatid. Ulila na sila sa ama, kaya naman siya at ang kanyang ina na lamang ang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Si Ana ang sumusuyod sa kagubatan upang maghanap ng iba't ibang klase ng bulaklak na ibebenta niya sa nayon at mga halamang gamot na ginagamit naman ng kanyang ina na isang tanyag na albularya sa kanilang bayan. Sa araw-araw na ginagawa niya yon ay nasanay na siya. Kahit pa nga nagkalat ang balitang maraming napapatay sa kanilang bayan at halos lahat ng labi ng mga yon ay sa kagubatang kanyang madalas puntahan natatagpuan. Walang nakakaalam kung sino ang pumapatay sa mga kabaryo niya. Maging ang rason ng pagpatay ay walang makapagsabi. Ngunit hindi iyon sapat na dahilan para tumigil na siya sa pagpunta sa kagubatang yon. Mas kailangan niyang maghanap buhay kaysa matakot dahil wala namang ipapakain sa kanila ang takot kapag yun ang pinairal niya. Saan ka patutungo, Ana? Hindi ba't ipinagbabawal muna ni Kapitan Simon ang pagpunta sa kagubatan? Tanong ni Aling Marta kay Ana. Ngumiti ang dalaga. Alam ko po, pero kailangan ko pong maghanap ng maaaring maibenta sa kagubatan. Wala na po kaming bigas. Hindi po makakakain ng pamilya ko. Pero batid mo namang marami ang namamatay ngayon, di ba? Delikado sa kagubatan. Anito. Umiling si Ana. Huwag na po ninyo akong alalahanin. May protection pong ibinigay si nanay sa akin. Kay tigas ng ulo mong bata ka. Pero sige. At bahala ka na. Basta mag-iingat ka. Opo, salamat po. Nagpatuloy ang dalagang si Ana sa paglalakad papunta sa kagubatan. Habang tahimik na naglalakad, ay napapaisip na rin tuloy siya kung ano nga kaya o sino ang pumapatay sa mga kabaryo niya. At kung bakit sa tuwing may ganoong insidente, ay ang kagubatan ang sinisisi ng mga tao. Sabi ko naman sa'yo, ako na ang bahala sa hapunan mo ngayon. Hindi ba't napakasarap ng laman niyan? Batang-bata pa kasi. Narinig ni Ana ang isang pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kinaroroonan ng tinig na yon. Napasinghap si Ana nang makita si Mang Lino na kapitbahay lamang nila. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong hindi niya mawari kung anong klase ng halimaw o aswang ba yon. Putikan ng katawan, may mahabang buhok at matutulis ang mga kuko. Nanlilisik na mga mata at animoy may pangil. Parang alagang hinihimas ni Lino ang katabi sa ulo habang abala naman ng halimaw sa pagkain. Umpak ang pisngi at halos lumuluha ang mga mata. Payat din ito na may kataasan ng bahagya sa lalaki. Nang hilakbot siya sa nakikita at sunod-sunod na umusal ng dasal. Sinong nandyan? Alam kong may ibang tao pa rito bukod sa akin. Ani Lino. Nanlaki ang mga mata ni Ana at saka mabilis na nagtatakbo palayo sa kagubatan. Kabadong-kabado at halos maiyak na siya sa takot. Hingal na hingal ang dalagang si Ana
Nang sa wakas ay makarating na siya sa tahanan nila. Kaagad niyang hinanap ang ina. Natagpuan niya ito sa maliit na silong sa ilalim ng kanilang bahay kubo. Nanay! Pagtawag niya rito. Nakita mo? Nangunot ang noo ni Ana, ngunit madali naman niyang naintindihan ang ibig sabihin nito. Alam mo pong si Mang Lino at ang halimaw o aswang na alaga niya ang pumapatay sa mga kabaryo natin, Nay? Nagtatakang tanong niya. Iwaksi mo sa iyong isipan ang mga nakita mo, Ana. Panganib lamang ang maitudulot niyan sa iyo. At ano po, hahayaan na lang natin si Mang Lino na pumatay ng pumatay? May magagawa ba tayo? Hindi bali ng maraming mamatay ng dahil sa halimaw na yon. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Naririnig niyo po ba yung sinasabi mo, Inay? Hahayaan na lamang si Mang Lino sa pagpatay? Bakit po? Kasabot ka ba niya? Sundin mo na lamang ang utos ko, Ana. Masisiguro ko ang kaligtasan mo kung susunod ka sa akin. Napailing-iling na lang si Ana at umalis na sa maliit na silong na kinaroroonan nila. Kailangan niya pang bumalik sa kagubatan para maituloy ang paghahanap niya ng mga bagay na maaaring maibenta. Nakakatakot ang mga nakita niya, pero mas nakakatakot naman kung wala siyang kikitain. Pilit na ikinalma ni Ana ang kanyang sarili bago buong tapang na pumunta sa kagubatan. Ngunit bago pa man siya makalayo, ay nakasalubong na niya si Mang Lino na mariin ng titig sa kanya. Ngunit mababakas naman ang nakakalokong ngisi nito sa labi. Kinilabutan siya, pero hindi niya iyon ipinahalata. Wala na ang nakita niyang kasama nitong halimaw. Kung hindi niya lamang nakita ang nakita niya kanina, ay baka nginitian niya na ang lalaki. Nilampasan na lamang niya si Mang Lino, ngunit bago pa man siya makalayo, ay narinig na niya ang tinig nito. Mag-iingat ka. Baka ikaw na ang sunod na mabiktima. Nilingon ni Ana ang matanda, ngunit malayo na ang distansya nito sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga at nagpatuloy na sa pagpunta sa malayong parte ng kagubatan. Iwinaksi niya sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Lino at ang mga nasaksihan niya kanina. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagkuha ng mga kung ano-anong maaari niyang maibenta at mga bagay na kakailanganin ng kanyang ina. Hindi na rin naman nagtagal sa kagubatan si Ana. Umalis na rin siya matapos makumpleto ang lahat ng kailangan niya. Naglalakad na siya palabas ng gubat nang makita niya ang isang babae na patiwarik na nakasabit sa puno. Ang dalawang paa nito ay nakatali sa sanga ng puno. Ang tiyan ng babae ay wakwak at wala ng lamang loob. Umaagos din ang dugo ng babae pababa sa ulo nito. Tingin niya ay kamamatay lang nito. Taimtim na umusal ng panalangin si Ana. Gustuhin niya mang maibaba ang bangkay ng babae at mailibing sana. Ang kaso ay hindi naman niya magagawa. Masyadong mataas ang puno at wala siyang makitang kahit na ano na maaari niyang gamitin pataas sa puno. Sabi ko naman sa'yo, mag-iingat ka. Yun ang huling narinig ni Ana bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Ana sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Bahagya pa siyang nahihilo at matindi ang pagsakit ng ulo. Sa gilid ng kanyang pisngi ay malayang tumutulo ang sariling dugo. Pilit niyang iginagalaw ang mga kamay at paa, pero mahigpit ang pagkakatali ng mga yon. Iginala niya ang mga mata sa paligid. May isang animoy malaking kulungan na yari sa kahoy. Sa isang banda naman ay may lamesang mahaba na kakaiba ang kulay. Maitim yun sa pagkapula. May masangsang na amoy rin siyang naaamoy at nang tumingala siya'y may kung ano-anong nakasabit sa bubong. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng mga yabag. Dali-dali niyang ipinikit ang mga mata
upang magkunwaring natutulog. Narinig niyang may umuungol. Ungol na ngayon niya lang narinig. Mabilis na nanindig ang mga balahibo niya sa buong katawan. Maingat niyang binukas ang mga mata. Yun na naman si Lino at ang kaibigan nitong halimaw. Nakakulong sa isang malaking hawla ang halimaw.